I was sexually abused in the past. That pain convinced me that I had no value. But everything began to change when one of my closest friends shared the gospel with me. Jesus gave his life to pay for my sins and to reveal my true worth in God's eyes. I embraced the truth and it transformed the way I viewed myself, even enabling me to share the gospel with my abuser. God enabled me to be faithful in attending a discipleship group where I began to grow in my walk with Him. Over time, He placed in me a deep desire to return to my alma mater, to share the gospel and disciple students. By His grace, a year later, God called me into full-time ministry with the blessing of my parents. Life didn't suddenly become easy. In fact, it became even harder in many ways. During the pandemic, my family faced overwhelming challenges. My father lost his job, and for over 2 years, my older brother struggled to find work and couldn't return to his job on a ship. In the midst of these financial difficulties in 2022, my mother was diagnosed with multiple sclerosis, a disease where the immune system attacks her nerve fibers. Slowly, she began losing her mental and physical abilities. Her condition worsened due to a mass and TB in the brain. One of the deepest struggles I faced was the pain of slowly losing my mom. Not physically, but emotionally and relationally. Though she was still present, I could no longer talk to her like I used to. So when the doctor said she was experiencing intellectual decline, we brought her to stay with her mom and siblings while her personality was still intact. But in all that pain, God comforted me deeply with this one truth. Mama had accepted Jesus before her mental capacity declined. Sometimes, she forgets her names, even her own. But when asked who she prays to, she says, to Jesus. At that point, I was the only breadwinner in our family, taking on mom's responsibility and becoming the mother figure to my younger brother, while also handling multiple campuses and D groups. In 1 year, we rushed her to the hospital 5 times due to stroke-like symptoms and seizures, each stay lasting 2 weeks. My brother kept trying to return to seafaring, but every opportunity fell through for nearly 2 years. I knew God was aware of her needs, but I couldn't help feeling discouraged that He wasn't answering my prayers right away. Matthew chapter 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. This became hard to believe. I asked God, why my mom? It hurt seeing others being able to have better treatment while my mom couldn't get the care she deserved. On top of that, I battled my own health issues. There was even a time both Mama and I were rushed to the ER. Me for bacterial infection. Alongside the financial stress came physical and emotional exhaustion. But here's what I appreciate most about God. He never abandoned us. During our January prayer and fasting, God healed me and provided the means for my stomach treatment. In March 2024, my brother finally got a job and his income helped support our mom's medical needs. I'll never forget when we had no more savings left for her MRI. As I prayed, someone sent the exact amount we needed without me asking. God provided. God continues to teach me to say, Lord, here are my needs. Here are my mom's needs. I trust you will provide just as you promised. Her condition still needs monitoring and the expenses continue, but so does God's faithfulness.
He's also teaching me that even when it's hard to believe the Bible or even pray, I can still choose to read His Word and seek His will. Because God does not break His promises. When we're going through something heavy, it's tempting to isolate, but showing up and receiving encouragement from others can be exactly what we need. One thing I deeply thank God for is how often He ministered to me while ministering to others. As a campus missionary, I meet students in public high schools in Makati facing deep struggles, poverty, sickness, and emotional pain. Since I've gone through hardships myself, I can minister to them better. I slowly see them learn to trust God. Self-harm and suicide no longer feel like their only options. They begin to find hope and purpose in Jesus. While God has healed my mom to the point where she can move around and do light chores, her personality and conversation are not the same. She remains in a childlike state. Last March, Papa was hospitalized twice. First for an umbilical hernia, then for a heart blockage. But after the angiogram, the doctors were amazed to find no blockage at all. Praise God. That day reminded me, God still heals miraculously. And while I don't know why He healed my dad and not my mom, I trust His plans. Before, I thought I knew God cares. Now, I can confidently say I've seen Him care and provide with my own eyes. That's why I'll keep seeking His kingdom first. I'll keep serving, discipling, and using my gifts for the church, even when my prayers aren't answered the way I hope. Because God walks with me through pain and suffering. He never left me, not then, not now. I am Adnel, and I can confidently say that if God cares about my needs and suffering, I am free from worry and free to serve Him. To God be all the glory. Magandang araw po sa inyong lahat, pinagpalang araw ng linggo. Ang kwento po ni Adnel ay kwento ng maraming paghihirap. Marami hong pinagdaanan, pero kung nakita nyo ho, patuloy siyang naglilingkod sa Panginoon. At actually, kaya hindi ho natin siya kasama ngayon, ay dahil sila po ay nagpe-prepare na, dahil kasama po si Adnel sa mga ipapadala po nating mga missionaries na pupunta po sa isang bansa kung saan sila po ay magfa-facilitate ng isang retreat. Kasama ho natin sila dito kaninang tanghali at pinagdasal ho natin sila. Palakpakan ho natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ilan ho sa kanila ay mga campus missionaries natin. Pero meron din ho tayong mga isinama doon na mga singles. At meron din hong mga couples na nag-volunteer, buong pamilya ho silang pumunta. So, isama nyo ho sila sa inyong dasal. Okay lang po ba? Pagkatapos ho niyan, pwede ho ba nating ipagdasal ang pagsisimula ng 6 p.m. service natin next Sunday. Ayan, alam po namin, nakikita po namin yung mga nakatayo kapag 3 p.m. So, ang gusto nating mangyari, sa 6 p.m., yung mga nakatayo, makakaupo na. Pero kung napansin nyo yung mga nakatayo, di aalog-alog tayo dito. Di ba? So, dapat mag-imbita pa ho kayo ng makakasama pa po natin para sa 6 p.m. service. Ipagdasal rin ho natin yung eleksyon. Naka-register na po ba kayo? Wala naman na po kayong choice. Hindi na po kayo mag-register. Diba? Pero sana ho nakarehistro na kayo so that you can cast your vote. Hindi ho tayo puro reklamo lang. Hindi ho tayo puro bashing lang sa Facebook o di kaya sa kung saan man. Kailangan bumoto. At pag bumoboto po, pinagdadasal ang boto. Pinag-iisipan. At kung boboto sa matino, boboto sa wasto. Okay po ba yun? Yan, pagdadasal din po natin yan. And eventually, pagpe-pray din ho natin na ang ating service ngayong hapong ito. So, pwede ho nyo ba akong samahan muli? Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, iniaangat ho namin sa inyo ang buhay ni Adnel at ng kanyang pamilya. Patuloy po niyong paggalingin ang kanyang mga magulang. Tulungan niyo rin po si Adnel na isabuhay yung misyon na ibinigay mo para sa kanya at
Lahat po silang pupunta ngayon sa ibang bansa para magmisyon. Panginoon, pinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan. Pinagdarasal ho namin, Panginoon, na bigyan niyo sila ng kapangyarihan na nanggagaling lamang sa iyo. Nang sa gayon, pwede ho nila talagang i-minister yung mga tao na kanila pong paglilingkuran. We also pray, Lord God, for our 6 p.m. service that's starting next week. Will you bless this church, Lord God, with able men and women para masalo namin yung susunod na service. Gayon din po, Panginoon, pinagdarasal namin ang bansang ito. Iniaangat po namin sa inyo ang paparating na eleksyon. Tulungan niyo po kaming magdesisyon ng tama, pumili ng tama, at ipinagdarasal ho namin ang mga taong iboboto namin, na talaga naman pong sana maging ayon sa inyong salita ang kanilang mga gagawing batas. Tulungan ho ninyo kami na gawing Christian nation talaga itong bansang ito. At Panginoon, iniaangat ho namin ang service na ito sa inyo ngayon. Will you be the one to speak to our hearts today and empower me, Lord, as I preach today? Lahat ho ng mga pinaghandaan ko, Panginoon, iniaangat ko yan sa inyo. Kayo po ang marinig, kayo po ang mapanood, kayo po ang mapakinggan at maramdaman ng mga taong nakikinig sa amin ngayon. We offer to you this service. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magpapatuloy po tayo sa ating true worship lessons from the Psalms. At dinefine ho sa atin ni Pastor Bong kung ano ang ibig sabihin ng true worship. Ang definition ho natin ng true worship ay ito. Worship is our proper response to who God is. Pag ho tayo ay magsisimba, ang atin pong binibigyan ng ating worship ay ang Panginoon. Hindi po ang simbahan, hindi po ang pastor. So wag ho kayong mag-iisip na pag naupo ho kayo dyan, kailangan nakikita kong nakangiti kayo. Malinaw na po ang mata ko, nakasalamin na po ako. Pero hindi ho akong pinaglilingkuran ninyo. Lahat ho tayo, pag pumupunta tayo at magwo-worship, kanino tayo nakatingin? Kay God, di ba? Sa itaas. Tingin sa taas palagi. Yung iba nakatingin talaga sa taas, pero nakapikit. Mahimbing ang tulog. It is our worship is our proper response to who God is, what He has done. Meron na bang ginawa ang Panginoon sa inyong buhay? Parang konti lang, ano po ba yan? Meron na bang ginawa si Lord sa ating buhay? Yan. At kung may ginawa siya, magtitiwala rin tayo sa mga pwede pa niyang gawin. What He will continue to do. Ngayon, ito po ang struggle. Meron nung sinabi si Jesus sa Mark chapter 7, ang sabi ni Jesus doon, "These people honors me with their lips, but their heart is far away from me." Posible hong mangyari yan ngayon dito sa atin. Hallelujah, hallelujah tayo dito. Pero malayo ang puso natin sa Panginoon. Kung kilala niyo po yung katabi niyo, tanungin niyo, nasaan ang puso mo? Oh, di ba? Bakit? Kasi pwedeng nandito ka, pero hindi talaga si Lord ang ipinunta mo. Kailangan si Lord ang focus natin. In vain do they worship me. Ibig sabihin, sayang lang yung mga ginagawa nila kasi walang kwenta ito lahat. Teaching as doctrines the precepts of men. Ano nangyari? They neglect the commandment of God and they hold on to the tradition of men. Naku, medyo strict ang Panginoon pagdating sa worship. Tingnan niyo sinabi niya sa 1 Samuel. Has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices? Sabihin natin, nagbibigay ka kay Lord, sabihin natin, ginagawa mo lahat to, nagbo-volunteer ka sa lahat ng ministry, very good. Pero yun ba talaga yung hinihingi niya? Sabi dito, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Kailangan ho ang worship natin ay in obedience to God. Pag ho kayo nagsimba, hindi nyo ho sinusunod lang yung magulang ninyo sa mga bata. Sabi ni mama, pumunta dito eh. Sabi, pumunta daw ako. Sabi, magsimba. Pag ho sinabi ko, dumilat ka! Tapos na ang prayer. Dapat nakadilat ka na ngayon. Yung iba hindi nag-o-obey. Malayo na sila sa mga imagine nila. Malayo na narating nila. Behold, to obey is better than sacrifice. So magkwentuhan muna tayo bago tayo magumpisa. Kilala nyo ba si Jordan Belfort at Anna Sorokin? Tingnan natin kung maiinis kayo sa kwentong ito. Si Jordan Belfort po, sikat na sikat yan.
May pelikulang ginawa para sa kanya. Alam niyo ba kung ano yon? Ang Wolf of Wall Street. Si Leonardo DiCaprio ang gumanap na Jordan Belfort. Ano ho ang ginawa ng taong ito? Si Jordan Belfort po ay nangloko ng tao at nag-scam. Scammer. Ang in-scam po niya, $200 million or 11.4 billion pesos. Mababago po ba ang buhay niyon sa 11.4 billion pesos? Kahit nga 1 billion lang, pastor eh. Kahit nga kalahati lang eh, okay lang. Ito ho, 11.4 billion pesos. Nung nahuli siya, he pled guilty. At sinintensyahan ho siya. 4 na taong pagkakakulong. Gaano katagal siya sa kulungan? 22 months. At pagkalabas ho niya ng kulungan, inutusan siya, kailangan mong magbayad ng higit sa $110 million sa lahat ng iyong mga pinagkakautangan. Ngayon po, si Jordan Belfort ay isa ng inspirational speaker, motivational speaker, at siya po ay kumikita ng milyon-milyong dolyar sa kanyang ginagawa. Hindi pa rin siya bayad sa kanyang utang at masarap po ang kanyang buhay. Bakit? Ang dami niyang businesses ngayon. Hindi ho ba kayo naiinis? No? Parang, di ba nangloko ka ng tao? Bakit ang saya-saya mo ngayon? O baka dito mainis ho kayo. Kilala niyo ba si Anna Sorokin? May Netflix pong palabas yan. Ang title ay Inventing Anna, inspired by the true story of a total fake. Ito hong si Inventing Anna, si Anna Sorokin, ang ginawa niyang pangalan niya ay Anna Delvey. Okay? At sinabi niya siya ho ay tagapagmana ng malaking kayamanan sa Germany. So nag-umpisa ho siyang mangloko ng mga bangko, ng mga hotel, ng mga restaurant, at umabot ho ang kanyang pangi-scam ng $275,000 or 15.3 million pesos. Nakulong ho siya. 4 hanggang 12 taong pagkakakulong, 4 to 12 years. Hulaan nyo kung gaano katagal ho ang kanyang naging pagkakakulong. 4 years lamang. Ngayon po, siya ay under house arrest. Pero isa na siya ngayong influencer at celebrity. Nakita nyo nga po, cover na siya ngayon ng isang magazine. Sikat na sikat ho siya ngayon. At parang wala ho siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Kung hindi ho nyo nakukuha kung saan ako papunta, isipin ho ninyo lahat ng mga binoto nyong politiko. Binoto nyong politiko na nangako na babaguhin nila ang Pilipinas. O tapos nasan tayo ngayon? Hindi ho ba kumukulo yung puso ninyo o yung damdamin ninyo? Parang, bakit nandyan yan? Bakit ginagawa nila yan? Hindi naman ho lahat. Marami hong marangal na politiko, marami hong marangal na mayor, congressman, konsihal, pati ho barangay captain. May mga mababait na barangay captain. Pero may mga politiko po. Grabe, paano ko ba sasabihin ng hindi nahihiya. Yun, muntikan na akong magsabi ng iba. Hindi sila nahihiya. Obvious na kumukurakot sila. Tapos may gana silang humarap sa tao. Tutuparin ko ang mga pangako ko. Kasama dun sa pangako, kukuha ako ng marami. Di ba ho nakakairita paminsan? Parang feeling po natin, anong nangyayari? Nasaan ang fairness sa mundo? Ang daming nagdudusa, mga kapatid. Tapos yung iba ho, masaya ang buhay. Di ba? Ito po ang issue. Iba-iba ang perspective natin pagdating sa pagdurusa or suffering. Kung kayo ho ay nagsasubscribe sa isang ganitong klaseng relihiyon, ang tingin nyo po sa pagdurusa ay karma. Karma. Alam niyo yung karma? Karma chameleon. Karma po. Karma is the consequence of your actions. Kung may ginawa kang mali, yan ang ganti sa'yo ng kapalaran. Meron kang ginawang kalokohan noon, gaganti ang kapalaran sa'yo. Yun ho ang paliwanag nila, kaya naghihirap ang tao. Kinakarma ka. Yung isa hong paniwala naman, ang paniniwala nila, kasama sa buhay natin ang magdusa. Suffering is part of existence. And it is caused by your desire or attachment. Masyado ka kasing maraming gusto. Masyado kang maraming hinahabol sa buhay. Kaya ang katuruan nila, dapat mag-break away ka.
Bitiwan mo yan lahat. Ayun po ang tawag doon ay nirvana. Sa henerasyon po namin, nirvana, banda po yun. Pero ito po ay konsepto, no, sa relihiyon na ito. Ito namang isang relihiyon, pag ikaw ay nagdusa, ibig sabihin masama kang tao. Pinaparusahan ka ni Lord. Pag nagdudusa ka, pag nagsasuffer ka, you are being punished by their God, no? Ang mas mahirap po pag atheist, yung wala kang paniniwala sa kahit ano, kahit sino, wala. So pag nagka-problema ka, anong paliwanag mo? Wala lang. Na pag nagkataon lang, ikaw ang nagdusa. Pasensya ka na, minalas ka. Iba ho ang takbo ng kwento sa Christianity. Dahil sa Christianity po, ina-admit natin na ang mundong ito ay may problema. The world is broken because of sin. And God is able to use our sufferings, our problems, redemptively. Ibig sabihin, kaya niyang bawiin ang kwento. And sinabi ho dito, God knows our pain. Isa yan sa mga malaking paniniwala natin bilang Kristiyano. Jesus Christ suffered and God will eventually remove suffering. Isa pong Greek philosopher ang nagtanong ng tanong, is God willing to prevent evil but not able? Then He is not omnipotent. Anong ibig sabihin ng tanong? Itatranslate ko. Willing ba si God na tanggalin yung mga masasama, pero hindi niya kaya? Ibig sabihin, wala siyang power. No? Is He able but not willing? Kaya ba niya pero ayaw lang niya? Then He is malevolent. Masama ang ugali niya kung ganun siya. Is He both able and willing? Kaya ba niya at gusto niyang gawin? Ang sagot niya, di saan nanggagaling ang kasamaan? Kaya pala ni God eh. Gusto pala ni God eh. Is He neither able nor willing? Di bakit natin siya tinatawag na Diyos? Ito po ay theological concept. Ang tawag dito ay theodicy. Theodicy is understanding the goodness of God in the midst of our suffering and in the midst of evil. Naniniwala ba kayong God is good? God is good? Okay, parang hindi united ah. Ulit ah. God is good? And all the time? Isa pa, God is good? And all the time? Yan ang paniwala natin. Kaya nyo bang isigaw yan? Kapag meron kayong kapamilyang nagkasakit, na ospital, at wala na kayong pambayad sa ospital. Kaya nyo bang isigaw yan? Sa mga single dito, na ilang prayer and fasting ka nang nagpray. Pumayat ka na nga eh. Wala pa rin. Wala pa rin yung GB mo or yung God's best. Or kaya nyo pa rin hubang sabihin yan kapag lumiit na yung kita ninyo. Marahil before, marami kayong pera. Ngayon, konti na lang. Kaya nyo pa rin bang sabihin, God is good all the time and all the time God is good? Dapat. Dapat kaya ho natin. Ang atin pong topic ay, when life doesn't make sense, worship God. Pwede nyo pong sabihin sa katabi nyo ngayon, when life doesn't make sense, worship God. And I know itong konseptong ito, it doesn't make sense. Bakit ako mag-worship kay God nagdudusa nga ako? Nagigets nyo po? Nagigets nyo yung punto? Bakit ako magtataas ng kamay, Lord? I worship you. Nagdudusa nga ako, may problema nga kami. Bakit ko to gagawin? Kasi nga, kahit may problema tayo, Diyos pa rin siya. Di ba? Kahit anong pagdaanan natin, He is still God. He is still in control. He is still powerful. He is still sovereign. He is still loving. Wala hong nagbabago sa Kanya. He is unchanging God. So, pwede tayong sumandal at kumapit sa Kanya. Ang worship po ay parehas na thermometer at saka thermostat. Ano ang ginagawa ng thermometer? Sinasabi ho kung kayo ay may lagnat or wala, di ba? Ibig sabihin, pag nagwo-worship ka, dyan makikita kung totoong mainit ka kay Lord. Ang worship po, kunyari, nagpe-praise and worship tayo dito. Kung kunyari, gumaganyan ka, Lord, talagang hindi mo na iniisip yung kahihiyan. Tinaas mo na yung kamay mo, sumisigaw ka na, winu-worship mo siya, tinutodo mo yung pagbigay mo ng worship kay Lord. Ibig sabihin, makikita mo, ito nakatodo. Nakatodo ito, bigay todo ito sa pag-worship kay God. Pag kunyari nagsimba ka, tapos namamaypay ka lang dyan ganyan.
Tapos nung nag-preach na ng pastor, nag-ready ka na ng kumot, minsan nakikita kasi dito sa harapan minsan may mga magaganyan pa ng kumot At parang good night Sleep tight Oo. Nakikita, di ba, kapag hindi to ready mag-worship. Yan po ang worship. Pero ang worship po, bukod sa pagiging thermometer, isa rin siyang thermostat. Thermostat po, yan yung babaguhin ninyo para mag-iba yung klima. Naiinitan ba kayo? Opo, nakikita ko may mga nagpapaypay dito, naiinitan sila. So, kailangan natin ng thermostat. Anong ibig sabihin nun? Babaguhin mo ngayon, iaayon mo ngayon. Ganun ang ginagawa ng worship. Minsan kunyari may problema kayo, tapos nagsimba kayo, paglabas nyo parang wala kayong problema. Di ba? Nalimutan nyo na yung problema ninyo. Bakit? Kasi sobrang overtime di ba? Parang nalimutan nyo na pong gutom kayo. Nalimutan nyo na yung mga problema ninyo. Bakit? Kasi tama na yung focus natin. Ang worship po ay thermometer at thermostat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay gawa ni Asaph. Ito yung pinapanood nyo sa TV na maraming kantahan. Hindi, joke lang. Asaph yun, walang H. So ngayon may H, ibig sabihin si Asaph ang pag-uusapan natin. Si Asaph po ay isa sa mga choir leaders or musicians sa templo o sa tabernacle. Sikat ho siya. Marami ho siyang ginawang mga kanta at makikita niyo ho yan sa Psalm. Nahahati po sa 4 na libro ang Psalm at ang karamihan po sa mga ginawa niyang kanta ay nasa Book 3. Okay? Psalm of Asaph. Yun po, yung mga ginawa niya, no? So titignan natin sa halimbawa niya, isa sa pinakapaborito ko pong Psalms ay Psalm 73. Kung may Biblia ho kayo, buksan nyo na po ngayon sa Psalm 73 at mag-uumpisa tayo. Sinabi ni Asaph, surely God is good. Alam niya, yung tinanong ko kanina sa inyo, is God good? God is good all the time. Alam po niya yan. Bakit alam ni Asaph yan? Kasi bilang isang tagapaglingkod sa simbahan, aral po niya ang batas. Aral po niya ang law. He has read the entire law from Genesis down to the prophets. Alam po niya yan lahat. Alam po niya yung history, alam po niya yung mga kautusan ng Panginoon at lahat yan sinusunod niya. So alam din po niya na mabuti ang Diyos to Israel and to those who are pure in heart. Totoo ba yung sinasabi niyang mabuti si Lord? Totoo yan. Kasi in another psalm, from the Psalms of Korah, for the Lord God is a sun and shield, the Lord gives grace and glory, no good thing does He withhold from those who walk uprightly. Hindi ho maramot ang Panginoon. Kung matino tayong nabubuhay at sumusunod sa Kanya, ibibigay niya yung ating pangangailangan. No good thing will He withhold. Ibig sabihin, paano ko ba tatagalogin yun? Hindi ho siya parang maramot na Diyos, na pag nakita ho kayo, ayaw kita i-bless ngayon. Ayaw kita i-bless ngayon kasi nakatulog ka sa service. Hindi ho ganun si Lord. Hindi ho ganun si Lord. Kaya nga ako kahit minsan, yung mga natutulog po pag service, bumabalik-balik po sila. Nabibless pa rin sila ni Lord Natatagpuan po sila ni Lord sa panaginip nila. Anak, thank you, nagkita na naman tayo dito sa panaginip mo. The Lord is good. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Pero totoo rin ho yung flip side of that. Kung tayo'y gumagawa ng masama, definitely, we will get our fair share of sufferings and trials. We will get our fair share of problems. Pero minsan ho sa buhay, hindi palaging pantay. Minsan ho, matino tayo, pero may problema pa rin tayo. Sino dito love si Lord? Taas kamay. Love si Lord, taas kamay. O ibababa lang po ang kamay kapag wala kayong kahit anong problema sa buhay. O, nakita nyo? Love nyo si Lord, pero may problema kayo. Sige, pwede nyo na hong ibaba. Ang dami nyo pang gising, praise God. No? So, ito ang tatandaan ninyo, the Lord does not withhold any good thing. Mabuti talaga siya. At doon nag-struggle si Asaph. As for me, my feet came close to stumbling, my step had almost slipped. Kamuntika na siyang madapa, natisod, natapilok, ganyan. Bakit? Bakit siya muntikang matisod? Kasi napatingin siya sa ibang tao. At nagsimula siyang magkumpara. Sino dito mahilig magkumpara? Buti pa siya. Buti pa yung pamilya nila, may kotse. Di ba? Buti pa sila, aircon.
Buti pa sila may cable, buti pa sila may Netflix, buti pa siya bagong iPhone niya, buti pa siya bago ang ganito niya, buti pa siya may jowa na. Di ba? Pag marami kayong pinagkukumparahan, maiisip nyo, ang daming kulang sa buhay ko. Pero subukan yung wag mag-compare, feeling nyo po, kompleto na yung buhay ninyo. Kaya lang ho natin nararamdaman, parang may kulang pa. Bakit? Kasi nakatingin ho tayo sa iba. Bakit siya meron? Ako wala. Okay? Yun po yung issue dito, no? Sinabi ho ni Pastor John Miller, if there is no God, there is no issue. Hindi naman ho magkakamali si Asaph kung wala talagang Panginoon, wala siyang issue. Kaya lang ho, it is only because we believe in a God and we know that God is love that we can't reconcile why bad things happen to good people. Kaya ho, nagsastruggle tayo. Kasi kala ko may Diyos at mabuti ang Diyos, bakit nagdurusa yung mabuti? At yung masama, hayahayang buhay. Yung punto nun, no? So titignan natin yung mga naging issue ni Asaph. Eto na, umamin sa verse 3. Sabi ni Asaph, I was envious of the arrogant. Ano ang envy o envious? Inggit. Pag inggit, pikit. Hindi ho siya nakapikit. No? Dilat na dilat ho ang mga mata ni Asaph. Hindi siya inaantok. Okay? Dilat na dilat. So ngayon nakita niya yung buhay ng ibang tao. Sabi niya, unfair. Ang unfair naman ito. I was envious. Kanina ho siya nainggit sa masasamang tao. Arrogant. Kasi po nakita niya yung prosperity ng masasamang tao. Bakit sila yumayaman? Bakit sila masasaya? Bakit sila kumpletong buhay? Sabi nga dito, there are no pains in their death. Their body is fat. Hindi ho siya nag-shame ng katawan. Okay? Ang sinasabi ho niya, bakit sila palaging busog? Di ba? Bakit sila palaging busog? Nangungurakot nga sila. Bakit may bago silang sasakyan? Mali nga yung ginagawa nila. Bakit ganon, Lord? Yun ang tanong sa isip niya. At nagsastruggle po si Asaph, no? They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. Sabi rin ho ni Job. Kilala niyo po si Job? Si Job po yung nagdusa talaga, di ba? Ito hong tanong niya sa Job 21 verse 7, why do the wicked still live? Mas matindi si Job. Si Job po hindi nagtanong bakit masaya yung masasama. Ang tanong ho ni Job, bakit buhay pa sila? Di ba? Bakit buhay pa tong mga to? Ba't hindi pa to nilalamon ng lupa? Why do the wicked still live? Continue on, also become very powerful. Yan po ang tanong na sinagot ng isang author. Si Rabbi Harold Kushner po ay sumulat ng librong When Bad Things Happen to Good People. Alam niyo ang nangyari kay Rabbi Kushner? Nagkaroon ho siya ng anak, ang pangalan ay si Aaron Kushner. Si Aaron Kushner po ay may sakit. Ang tawag sa sakit niya ay progeria. Alam niyo po yung progeria? Progeria po, yung parang case of Benjamin Button. Napanood niyo ba yung pelikulang yun ni Brad Pitt? So pag pinanganak mo yung bata, cute siya, pero mabilis siyang tumanda. Naku, yung mga parents parang natuwa. Mabilis tumanda, ibig sabihin, diretso college na to. Di ba? Medyo magastos pa, diretso na natin sa college. Hindi po, ang nangyayari ho dito, mabilis tumanda yung kanyang katawan. So by the time they reach teenage years, pwede na ho silang mamatay. And they are very weak. No? Ganun ho ang nangyari sa anak ni Harold Kushner na si Aaron. On his 14th birthday, namatay na ho siya. At ang tanong ho niya sa isip niya, bakit ganun, Lord? Bakit ganun? Mabuti ka ba talaga? Kung good and loving ka, bakit yung inosente kong anak namatay? At nung sinulat ho niya itong librong to, dahil wala siyang Hesukristo sa kanyang buhay, dahil nga ho siya ay isang rabbi, no? Ang sinabi ho niya, sasamahan ka naman ni Lord pag nagdudusa ka. Hindi ho buo yung kwento, no? So talaga hong malaking problema kapag kinumpara nyo sarili nyo sa karangyaan ng mga nawawala o naliligaw ng landas. Tingnan ninyong sinabi ni Asaph, pride is their necklace. Biruin mo, nagsusuot ng kayabangan. Yan. The garment of violence covers them. Their eye bulges from fatness. The imagination of their heart run riot. Ibig sabihin, pakawala talaga itong mga to. They mock and wickedly speak of oppression.
They speak from on high na parang akala mo sila Diyos, tas tayo hindi. They have set their mouth against the heavens and their tongue parades through the earth. Anong ibig sabihin yan? Parang kahit ano na lang pwede nilang sabihin, kahit ano na lang pwede nilang gawin. Therefore, His people return to this place and waters of abundance are drunk by them. Ibig sabihin, maging yung mga kaibigan nila, nagpapakasasa lang, nag-e-enjoy lang, parang walang problema. They say, how does God know? Is their knowledge with the Most High? Anong ibig sabihin nito? Kini-question nila maging yung kaalaman ng Panginoon. Alam ba niya talaga? May Diyos ba talaga? Is there really a God in this place? Parang wala naman. Nag-e-enjoy kami dito, normal lang. Huwag kayong ma-pressure, huwag kayong maging masyadong sumunod dyan sa Diyos ninyo. Nag-e-enjoy kami dito, parang ganun ho ang nangyayari. Nararanasan niyo ho ba yan minsan? When you look at other people and you see that they are enjoying their lives, pero wala silang relasyon sa Panginoon. And you feel it's unfair. Napaka-unfair naman ito. Di ba? Parang hindi ko kayo naniniwala. Sige ho, tingnan natin. Sabi niya, behold, these are the wicked. Always at ease, they have increased in wealth. Minsan ho nakaka-frustrate. Yung mga masasamang tao, pag nakikita mo, parang sila pa yung nag-e-enjoy sa buhay. Di ba? Yung mga hindi po nagsisimba, for example. Yung mga ayaw ho magbasa ng Biblia. Sila pa yung nagiging sikat, matagumpay. Samantalang kayo ho, nag-aaral kayo, nagdarasal kayo, gumigising kayo na maaga, nagpe-pray kayo. Tapos kayo may pagsubok. You are facing trials in life. We are facing trials in life. This was what Asaph was experiencing. While he was observing all these things, ang pakiramdam niya, unfair. Bakit yung masasama nag-e-enjoy? Kami dito naghihirap. Surely, in vain, ibig sabihin pag nakikita nyo to, sayang. Sayang na sayang lang. Sayang po. Sayang, I have kept my heart pure, washed my hands in innocence. Nagpakatino-tino ako. Nagpakabait-bait ako. Tapos ako walang mapapala. Sila na medyo loko-loko, maraming nakukuha. I have been stricken all day long and chastened every morning. Ano ang ginagawa ni Asaph? Nagkukumpara ho siya at base ho sa pagkukumpara niya, nakikita niya, mas blessed yung iba. Di ba? Nakita ho niya yung masamang tao, sumasayo na, I'm feeling good, like I should. Ano ba yung dance step nun? Parang siya masaya pa. Bakit ganun? Di ba? So nagsastruggle na po si Asaph. Ito ang tatandaan ninyo, sabi ni Charles Spurgeon, the stumbling of the godly is more grievous than the falling of the wicked. Kung kayo ho ay makadiyos at kinikilala niyo siyang Diyos, mas malalaho na iyakapin niyo yung ganitong mindset kesa dun sa madapa yung mga masasama. Nakikigets niyo po? Mas malalaho kung kayong kilala niyo si God, ganito kayo mag-isip. Kesa yung magkamali, madapa o mapahamak yung masasama. Bakit? Kasi alam mo na si Lord kilala mo na si Lord Dapat, when you feel that this is an issue, kailangan po, kahit hindi nagme-make sense, pipiliin mo, I will worship you, Almighty God. Kahit hindi ko nagigets. Ngayon, papakita ko ho sa inyo ang larawang ito. Ito po ako nung bata. Hindi, joke lang. AI po yan. No? Nasubukan nyo na ho bang mawala sa mall? O may anak kayong nawala sa mall? Sino dito nasubukan ng mawala sa mall? Ayan, marami tayo. Okay. So, nag-grocery ho yung nanay ko. And I remember Lianas yata yun Okay? Tapos sa palengke, hindi ko alam. No? So, naglalakad ako, tapos parang sabi ko, ang daming tao, nakakatakot. Yumakap ho ako doon sa hita ng nanay ko kasi natatakot ako Yakap ako mahigpit. Maya-maya po, may narinig ako. Sabi, Paul! Halika dito! So tinignan ko. Sabi ko, ha? Nakakapit pa po ako sa hita ng nanay ko. Sabi ko, parang nanay ko yun So kinabahan po ako. Sa isip ko nung bata ako, kaninong hita ito? Di ba? Sino tong hawak ko? Bigla ho akong bitaw dun sa tao, tapos takbo ko sa nanay ko. Bakit ganon? Pag nakikita ho ng bata yung magulang niya, iba yung saya Iba yung excitement. Nagkaanak na po ba kayo?
Wala pa po akong anak. So pero may mga kilala po akong may anak. Pag kunyari binuhat ng mga kakilala, yung iba hindi naiyak eh. Pero pag nakita nila si mommy or daddy, mami, magaganyan, di ba? Hahabulin nila yung yakap ng totoo nilang magulang. Dapat ganun ho tayo. When we are going through something, habulin mo ng yakap ang Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, payakap. Paisa lang. Lord, nagsastruggle yung puso ko ngayon. Lord, payakap, paisa lang. Tumakbo ka sa Kanya. No? So yun ho ang dapat nagagawin ni Asaph. Sabi ni Asaph, if I had said I will speak thus, kung ganito ako magsasalita, I would have betrayed the generation of your children. Sisirain kong buhay ng iyong mga anak. When I pondered to understand this, nung nag-isip-isip ako, mismong siya na bother eh. It was troublesome in my sight. Bakit? Alam niyang mali yung kanyang ginagawa. Alam niyang mali. Kahit na unfair, kahit na dapat sana maganda buhay ko, tapos yung mga masasama, nagdudusa sila. Tama naman. Pero kung ganun ang tingin mo, problema ang aabutin mo. Bakit? Kasi palagi ka na lang maiinggit. Magiging bitter o kampo ka. Kilala niyo ba yung mga bitter o kampo? Yung mga bitter o kampo, yung parang kala mo pinagsakluban ng langit at lupa. Pag bitter o kampo ka, ganito ka. Kunyari, meron pong nag-share, may boyfriend na ako. Mag-iiwalay din kayo. Yan, mga ganyan. O di kaya naman po, may nag-share sa inyo, grabe, ang ganda, ang laki ng sweldo ng anak ko. Kaya nung isang beses, kumain kami, nagsamgyup kami. Tapos ang sagot mo, buti hindi kayo na-impatyo. Yan ang mga bitter o kampo. Yung hindi nyo kayang magsaya para sa iba. Bakit? Kasi puro kayo kumpara. Di ba? Nagtitingin kayo sa buhay ng ibang tao, tapos parang, kawawa ka naman. Kala mo masaya ka ngayon, pero maghihiwalay din kayo. Mga ganyan. Bitter yan. Parang ganun nangyayari dito kay Asaph. Nagiging bitter po. At normal na nangyayari yan sa buhay Kristiyano. Tingnan ho ninyo yung chart na ito. Pag ho kayo nagtampo kay Lord, meron na bang nagtampo kay Lord dito? Pataas po ang kamay. Maging honest naman po tayo sa mga sarili natin. Okay, ako lang ba ang nagtampo kay Lord? Meron na bang mga nagtampo? Ayan, marami, no? Mag-iingat kayo pag naramdaman nyo yon. Bakit? Kasi minsan yung iba ho sa atin, dahil nagtampo kay Lord, ayaw na magbasa ng Bible. May tampo ko kay Lord, hindi kami bati ng jowa ko. May tampo ako kay Lord, nagiwalay kami ng jowa ko or kung ano man. May tampo ko kay Lord, delayed ang sweldo. Ayoko muna magbasa ng Bible. Di hindi ka nagbasa. Ano nangyari? Naging anxious ka ngayon, nag-aalala ka ngayon, neglecting prayer and worship, tapos nagsimula ka ng magalit kay God, ayaw mo nang makasama si God, eto na, bitter o kampo ka na dito, tapos ngayon ayaw mo nang makisalamuha sa iba. Kayo na lang ang magsaya. Halika na, mag-enjoy tayo, mag-videoke tayo. Kayo na lang, dito lang ako sa bahay. Halika na, kumain tayo para sumaya ka. Wala akong gana, kayo na lang. Yan, mga ganyan. Pag nagkulong ka na sa kwarto, titigas na yung puso mo. Magtatampo ka na. At ngayon, iisipin mo na, hindi talaga mabuti si Lord. Hindi talaga mabuti si Lord. Kawawa ako. Magrereklamo ka pa. Buti pa yung iba may kasama. Ako wala. Sinong hindi sumama? Ikaw naman na nagsabing hindi ka sasama. Buti pa yung iba nag-outing. Di maki-outing ka. Pero kapag hindi nyo binantayan yung ating pag-iisip, it will lead us to depression. At naranasan ko yan, pagkakamaling matindi po yan. Anong nangyari kay Asaph? Until I came into the sanctuary of God. Nagsimba si Asaph. Yan ang dapat nagagawin. Yung iba sa atin, hindi ako pinagpapala ni Lord. Hindi muna ako magsi-CCF. Ala ka? Bakit? Pag ba masaya ang buhay, tsaka lang nagsisimba? Di ba? Hindi pinagaling ni Lord yung pinagpe-pray ko. Tampo muna ako kay Lord. Bakit ka nagtatampo? Si Job nga po, pinagsakluban ng langit at lupa. Anong sinabi? Blessed be the name of the Lord. Pinili pa rin niyang purihin ng Panginoon. At yun po ang nangyari kay Asaph. Pagdating niya, pag-worship niya, ang nakita niya yung katapusan. Gusto niyo po yun?
Pagpasok nyo ng sinihan, alam nyo na kung anong ending. Di ba? Pagbukas nyo po ng series sa Netflix, bam! Ay, alam ko na paano ito matatapos. Hindi mo nahihintayin yung susunod na episode. Ganun ang nangyari. Alam na niya kung ano ang ending. Ibig sabihin po, tumama ang tingin. Tumama ang tingin ni Asaph sa tamang lugar. Para po yung nag-dragon boat po kami nung isang beses. No? Kasama ho namin ang team na sagwan. At tinuruan ho kami kung paano magsagwan. No? Kala ko parang row your boat lang yun eh. Pero hindi pala. May mga form, may mga ganyan-ganyan. Tapos po, kailangan pala dito sa sport na to, sabay-sabay kayong hindi nag-aararo eh. Ano nga, nagsasagwan. Kaya nga sagwan eh, di ba? Sabay-sabay dapat. Kapag iba-iba ho kayo ng ginagawa, wala ho kayong mararating. So, sabi ho sa amin ng coach, para maging matino ang inyong pag-row your boat, tumingin kayo dito sa nasa harapan. Ang tawag po dyan ay lead paddler. Ang lead paddler po, titignan ng lahat ng mga nagro-row at sasabayan nyo siya. Pag ganun ang ginawa ninyo, magsasabay-sabay kayo. Pero pag ang tiningnan mo yung katabi mo o yung nasa harap mo, pwede kayong maligaw, tapos iba-iba kayo ng bagsak. Ganyan po. Nung habang nagaganyan po kami, naisip ko na to. Sabi ko, pag nag-preach ako, gagawin ko to. Bakit? Kasi naisip ko, ganun din sa buhay eh. Mainit po, no? Siguro pa alam po natin sa engineering natin na may taste test po tayo dito ngayon. May taste test po tayo ngayon dito ng init. No? Kaya mag-worship talaga kayo kay Lord. Bakit? Kasi alam nyo, sa heaven hindi ganito kainit. So, kaya ho mainit ngayon para hindi mahimbing ang tulog ng iba. Baka ho yung mahihimbing ang tulog, nahi-heat stroke na po, painumin nyo po ng tubig. Kala nyo po, tulog lang yan, pero na-heat stroke na. Sige lang ho, magpaypay lang ho kayo, okay lang yan. At least makikita ko ho kayong gising. Di ba? Pag hindi nagpapaypay, ibig sabihin, mahimbing ang tulog niya. Hindi, biro lamang po. Titingin tayo sa Panginoon. Yun ang tamang, nung ginawa ho namin to, ang paalala sa akin ni Lord, ganyan din sa buhay, Paul. Kung gusto mong makasabay ng tama, tumingin ka ng diretso sa Panginoon. Check your perspective. Dapat kasabay mo siya. Dapat siya ang sinusundan mo. At yun po ang nangyari dito kay Asaph. Pumunta siya sa presensya ng Panginoon. Ano ang sabi ni David? In your presence is fullness of joy. Nakakaramdam ho ba kayo ng kasiyahan pag kayo ay nasa presensya ng Panginoon? Okay, very good po Kayo po dyan sa taas, masaya pa po ba? Malamig po yata dyan, tahimik po ang buhay ni. Kayo po ba masaya ho kayo sa presensya ng Panginoon? Okay, ayun nag-yes sila. Dapat ho ganun, there is joy, and there is fullness of joy. Pag sinabing fullness of joy, anong ibig sabihin yan? Simka. That's the Hebrew word, simka. Deep, overflowing gladness, not fleeting, but settled celebratory delight. Ibig sabihin, kahit anong nangyayari sa buhay ko, kahit hindi masaya yung nangyayari sa buhay ko, kaya ko pa rin maging masaya. Bakit? Iba yung joy na galing sa Panginoon. Iba yung kasiyahan, iba yung kasapatan na na-experience ko pagkapiling ko si Lord. Yun dapat. Di ba Ano yung kantang yun? Hindi na ako kakanta para hindi na ako mapahamak. So, ganun ho nangyari kay Asaph. Lumapit siya kay Lord, nag-worship siya kay Lord, nagsimba siya, at ngayon, iba na yung nararanasan niya. Kayo ba napapagod? Yung iba ho, sobrang pagod na, hindi na nakakasagot. Sino dito napapagod? Maraming napapagod. Alam po ba ninyo na pag kayo'y napapagod, hindi nyo gagawing dahilan yon para hindi na lumapit kay Lord? Nakakapagod? Hindi na muna ako mag-church. Nakakapagod, ang bigat sa pakiramdam, hindi na muna ako mag-church. Tingnan niyo ang imbitasyon ni Jesus Christ. Matthew 11:28, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mismong si Jesus nag-aalok, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Pagagaangin ko yung iyong mga dalahin. Dapat gantong nararamdaman natin when we worship God. Nabubuo tayo sa Kanya at parang gumagaan yung feeling natin. Ang sarap sa feeling. Bakit? Kasi kasama mo si Lord Di ba? Buti pa si Nina, alam yun. Bibigyan ko kayo ng kwento, 2 Kings. Ito po ay kwento ni Elisha. When the attendant of the man of God had risen early and gone out, ito po yung assistant niya. Gumising isang umaga, nag-i-stretching, pagkita ho niya sa bakod, ano nakita niya?
an army with horses and chariots was circling the city. And his servant said to him, Master, Master! Napapalibutan na po nila tayo. Tulungan niyo ako, Master. Anong gagawin natin? So he answered, kalmadong-kalmado po si Elisha. Anong sabi? Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Lahat silang mga nandyan, konti lang yan. Mas marami yung kakampi natin. So sabi ho nung servant niya, kakampi? Dalawa lang ho sila. 1, 2. Tapos binibilang ho niya yung mga kalaban. 1, 2, 3, 5, 6. Ha? Paano? 1, 2. Nagtakantaka ho siya. So nakikita ni Elisha, bakit ka nagtataka? Ganito ho kasi yung itsura eh. Ayan ho siya oh. Nakikita niyo, maliit lang. Oh, eto ho, nakungusap po siya. Sabi niya, ang dami nating kalaban. Tingnan mo, napapalibutan na tayo oh. Hindi natin yang kaya. Anong sabi ho ni Elisha? Elisha prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that he may see. Buksan mong mga mata niya para tunay na makita niya kung ano ang hinahanap niya. And the Lord opened the servant's eyes and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around Elisha. Parang ganyan po. Anong ibig sabihin nun? Natatakot ka ngayon kasi feeling mo napapalibutan ka? Tingnan mo ang army ng Panginoon. Kasama natin si Lord. At pag si Lord ang kakampi mo, walang makakagapi sa'yo. Sinabi ho sa Biblia yan. Di ba? Na siya po ang conqueror. Kaya ho niyang pagtagumpayan itong lahat ng mga problemang ito. Kaya nga ho sa Psalm 36 verse 9, with you is the fountain of life. In your light we see light. May liwanag ang buhay. Parang Meralco, may liwanag ang buhay. Bakit? Kasi kapag kapiling mo si Lord, di ba, nagliliwanag ang lahat. Nagkakaroon ka, nakikita mo yung mga reason kung bakit pinagdadaanan mo itong pagsubok na ito. Alam niyo po, dati pag may pagsubok sa pamilya, hindi mo maintindihan eh. Bakit kami naghihirap? Bakit kami dumadaan sa ganito? Bakit kami nagdudusa? Pero pagkatapos ng ilang panahon, makikita nyo, kaya pala. Kunyari, naghiwalay ng jowa. Lord, bakit mo naman hinayaang masaktan ako ng ganito? Wasak na wasak ang puso. Di ba, ni Nasty Mac? Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Bakit naman ganun, Lord? Ang sakit-sakit. Tapos makikita mo, isang araw, aba, kaya pala kami naghiwalay. Kasi darating pala yung tamang tao. Yung the right one para sa akin. Kaya pala kami maghihiwalay. Kasi pang single lang pala talaga ako. Oh, parang di kayo masyadong masaya doon. Bukas po ang big ministry para sa inyo. Diba? In your light, we see light. Magliliwanag ang mundo at magiging malinaw din ang lahat. Yun po ang promise. Tingnan nyo nangyari kay Asaph. Pagpasok niya at nag-worship siya sa templo, ano nakita niya? Surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. Alam niyang ending nila. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. Parurusahan sila ni Lord. Yan ang sigurado. Hindi ngayon, hindi bukas, baka hindi mamayang gabi. Pero ang sigurado tayo, lahat ng masasama, parurusahan ng Panginoon. At there is justice in God. Kaya ho sinabi ni Augustine of Hippo, justice delayed is not justice denied. When it is God who delays, He does so in mercy. Pag ho pinigil ni Lord ang kanyang hustisya, hindi ito dahil nakalimutan niya kayo. Ito ay dahil He is extending it dahil naaawa pa siya. Binibigyan pa na ng chance na magbago itong taong ito. Binibigyan pa na ng chance na mag-improve itong taong ito. But never in forgetfulness. Our Lord is just. So paano ko magtitiwala sa Panginoon? Tingnan niyo yung sinabi ni Paul kay Timothy. The presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Sa panahon po ngayon, pag tiningnan ninyo yung mga masasama, parang sumisikat pa, nagtatagumpay pa, nakakatakbo pa sa eleksyon, di ba? Tandaan nyo to, wala dito ang final judgment. Ang final judgment po, hindi sa botohan, hindi sa opisina, hindi sa eskwelahan, hindi sa award na ibibigay sa'yo. Ang final judgment ay pag humarap tayong lahat sa Panginoon, maghahalo ang balat sa tinalupan.
Diba? Talaga hong titignan ni Lord, ito hindi sa akin, ito sa akin. At mangyayari ho yan because God is just. He is fair and He is just. So pag kayo ay nagsastruggle, lalapit ho kayo kay Lord. Draw near to God and He will draw near to you. At yun po yung ginawa ni Asaph. Lumapit siya kay Lord, nag-pray siya, nag-worship siya, at nakita niya yung mga kamalian niya. Tingnan ninyo, when my heart was embittered, nung bitter na bitter ako, Lord, and I was pierced within, sakit na sakit ang puso ko kasi napaka-unfair mo, then I was senseless and ignorant. Nakita nyo? Nakita niya kung anong mali niya. Lord, walang sense yung mga pinagsasabi ko. Walang sense na nainggit ako dun sa masasamang tao. Walang sense ito, hindi tama ito. I was like a beast before you. Yung sinasabi niya. Bakit? Kasi kapag tumingin tayo sa Panginoon, you will understand a different story. Sabi ni Paul, we may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, length, height, depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Kayo'y mabubusog sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kayo ay mabubuo at talagang magre-revive yung inyong puso pag nandun tayo sa presence ni God. Kaya tayo nag-worship. Kaya natin pinipili mag-worship kay God sa kabila ng lahat. Kaya sinabi ni Asaph sa verse 23, nevertheless. Ang ganda-ganda ng salitang yan. Sa Filipino po, ang nevertheless ay gayon paman. Gayon paman. Habang ako nagdudusa dito, nakikita ko, nag-e-enjoy yung masasama at ako nagdudusa. Gayon paman, I am continually with you. Palagi kitang kasama. You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me and afterward, receive me to glory. Kaya mong mag-worship kay God. Totoo ba yun? Kaya ba nating mag-worship kay God kahit may problema tayo? Kaya nyo po bang mag-worship kay God kahit hindi masaya ang buhay? Kayang-kaya po yan. Para si Horatio Spafford. Kilala nyo na to. Namatay ang 4 niyang anak na babae. May nasunog ang business nila, inayos niya. Nauna mag-travel muna yung kanyang asawa at yung 4 na anak na babae. Yung barko nila lumubog. Isa lang nabuhay yung asawa. At yung asawa, sumulat sa kanya, sinabi sa kanya, ako lang ang buhay. Kuhain mo ko dito, ako lang ang nabuhay. Patay silang lahat. So habang namomroblema siya sa business niya, anong ginawa niya? Sumakay siya ng barko papunta dun sa asawa niya at nadaanan niya kung saan lumubog yung barko at kung saan namatay yung kanyang mga anak. At sumulat siya ng kanta dun. Sinabi niya, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, you have taught me to know, it is well with my soul. Okay sa akin, Lord. Okay lang sa akin to, Lord. Bakit? Tingnan niyo yung susunod. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. Kahit dumaraan ako sa pagsubok na ito, kahit ang sakit-sakit, Lord, alam ko niligtas mo ko at sapat yun. Alam ko namatay ka para sa kasalanan ko at sapat yun. Kaya kaya niyang sabihin, kahit nawalan siya ng 4 na anak, imagine ninyo namatay lahat ng anak nyo. Tapos dun sa puntong yon magwo-worship ka at sasabihin mo kay Lord, okay lang. Yung ibig sabihin ng it is well Okay lang, Lord. Definitely, hindi okay. Nagluluksa ka nga Pero kapag tama ang perspective mo sa buhay, kaya mong sabihin, Lord, kahit mahirap, okay lang. Kahit masakit, Lord, okay lang. Bakit? Kasi tapat ka. Kasi mabuti ka. Kasi mahal mo ako. Kahit hindi nakikita sa sitwasyon ko ngayon, alam ko makapangyarihan ka, Panginoon. Sapat ang iyong kapangyarihan. Sapat ang iyong presensya. Kaya pipiliin mong magpuri sa Kanya sa kabila ng iyong pagdurusa. Para yung timbangan. Ngayon kasi yung timbangan, aapa ka lang tapos lalabas yung number. Naabutan niyo pa ba yung timbangan na merong ina-adjust sa gitna?
Oh, naku, dami pa nating matanda dito. Di ba? Bago ka makapagtimbang, babalansihin mo muna. Di ba? Ang tawag po doon ay calibration. Pinapantay mo. You calibrate. At yun ho yung ginagawa ni Asaph. Kinakalibrate niya yung kanyang perspective. Kung nakatingin ako ngayon sa present, ibig sabihin sa sitwasyon ngayon, masaya sila, ako malungkot. Pero para mabalansin natin, tignan natin anong mangyayari sa dulo. Ano ang kwento sa ending? Sila ba ay magiging masaya pa rin at ako ay malungkot pa rin? Hindi. Dahil ipapakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan, ang masasama, didisiplinahin niya, tatanggalin niya ang kasamaan sa mundo at ang mananatili ay yung mga truly belonging to God. And so he is confident. Naramdaman ni Asaph, hindi ko sila dapat kainggitan. Kaya ito ho ang sinabi niya. Si Asaph ho ang sumulat nung kinakanta natin. Whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Pag sinabi mong God is the strength of your heart, ikaw ang lakas ko, Lord. So kahit hinang-hina ako, God is the strength of my heart and my portion forever. Ngayon, ito, napakaganda ho nitong portion forever. Kailangan niyong maintindihan na si Asaph po ay isang Levite. At ang mga Levites po, galing sa tribe of Levi, ay walang kahit anong inheritance. Hindi ho sila binigyan ng portion, hindi ho sila binigyan ng assignment kung saan sila titira sa lupain ng Israel. Meron lang hong mga tribe na pwedeng magbigay sa kanila. Eto, may maliit kaming lupa, bibigay namin sa inyo, Levites. Pero wala silang pagmamayari na kahit ano. Bakit? Because when God picked the Levites, ang sinabi niya, I will be your portion. I will be your inheritance. Sapat ako. Sapat ako para sa inyo. At yun yung nakita ni Asaph. Nung siya ay nagwo-worship, sabi niya, bakit ako naiinggit sa kanila? Ba't ako naiinggit sa kanila? Wala silang Lord. Ba't ako naiinggit sa kanila? Si Lord kahawak ko ng kamay. Di ba? Yun po yung, minsan ho, kailangan ma-realize nyo yun Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Di ba? Ang sarap nun, kahawak mo ng kamay si Lord. So pag nakikita ho ninyo yung masasamang tao nag-e-enjoy, parang iisipin po ninyo, Lord, mukha lang po silang masaya ngayon. Pero sa dulo po ng buhay nila, pagsisisihan nila lahat ng mga bagay na ginagawa nila. Pero ako, Panginoon, mananatili akong kasama mo. God is the strength of my heart and my portion forever. Yun po ang in-establish niya dito, kaya napakaganda, no? Paano natin magagawa yan? Pag kayo dumadaan sa pagsubok ng buhay or may pinagdurusahan po kayo at feeling nyo hindi fair si Lord, you go to Proverbs. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso mo siyang pagkatiwalaan. Huwag mong isipin yung mga base sa iyong sariling imagination or interpretation. Doon sa iyong pamumuhay, i-acknowledge mo ang Panginoon. Ibig sabihin, we make sure that we are following God. We make sure that we are living for God. And He will make our paths straight. Itutuwid niya ang kwento ng buhay natin. Kaya nga ho nagtatapos yung Psalm 73 sa 2 verses na ito. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. Ang katapusan ng mga taong walang Diyos ay walang pag-asa, walang kasiyahan, walang pagmamahal. Wala itong lahat ng mga benefits na ito dahil wala si Lord sa kanila. Hindi ka dapat naiinggit dun sa masasama. Kasi yung iba ho sa atin, naiinggit tayo, tapos gagawa rin tayong masama. Buti pa siya na-approve. Dayain ko na lang rin itong application ko. Buti pa siya, merong ganito. Dayain ko na lang din. Gusto niyo na rin gumawa ng masama. Huwag tayong maiinggit sa kanila. Bakit? Kasi may God ka At dapat totoo sa puso mo, si Lord lang, sapat na. Diba? Yung iba ho, hindi maniwala. Hindi totoo yan kasi magugutom ka. Hindi totoo yan kasi malulungkot ka. Hindi sapat. Trust me. Pagkasama mo si Lord, He is able to give you exceedingly abundantly, far above all you ever ask, think, or imagine. Ang tanong,
Kaya mo bang sabihin sa kanyang, Panginoon, kahit tayong dalawa lang, sapat na sapat at higit pa sa sapat. Kasi dakila ang katapatan ng ating Panginoon. At palagi siyang magiging sapat. Ano ho ang katapusan nito? But as for me, pinili ni Asaph, as for me, the nearness of God is my good. Anong ibig sabihin nun? Sila, pwede silang nagsasaya ngayon, pwede silang nag-e-enjoy sa buhay nila ngayon, pero ako, mas okay ako na malapit si Lord sa akin. Ang good po, ang ibig sabihin niyan ay tov sa Hebrew. Ang ibig sabihin ay beneficial, beautiful, nakakaganda, pleasant, desirable, wholesome, fulfilling. Kaya nga ho merong Jewish term, yung mazel tov. Alam niyo ba yung mazel tov? Para ho yung good luck or parang God bless, parang ganyan. Anong ibig sabihin nito? Sapat at pleasing at buo ka dahil malapit ka kay Lord. Kaya ang tanong ho sa atin, pag tayo ho, when life doesn't make sense, tanungin natin ang ating mga sarili, malayo ba ako sa iyo, Lord? Or malapit ako? Kasi minsan, kaya ho feeling natin, parang kawawa ako, parang sayang naman tong ginagawa ko, kasi ang layo-layo mo kay Lord. Subukan mong lumapit sa Kanya. Subukan mong lumapit, subukan mong buklatin muli yung aklat, yung Bible, yung salita ng Diyos. Subukan mong ipamuhay ito. Subukan mong pagsabi yung kabutihan ng Panginoon at makikita mo. Hindi ka iiwan ni God. At yun po yung pinakamasayang pakiramdam, no? At yun yung sinasabi niya. Kaya, I have made the Lord God my refuge that I may tell of all your works. Ibig sabihin, anong works yan? Works in the past. Ano bang track record ni God sa buhay mo? Naging mabuti ba si Lord sa'yo in the past? Yes. O, di ba ma'am, kayo po, estudyante ko to sa GLC eh. Naalala ko po ma'am, kayo ay may sakit, tama ba? May sakit. Tama. At ngayon po, may sakit pa rin kayo? Oh, ang sakit ho ni ma'am ay cancer, tama? Sorry, bigla lang na on the spot ha. Ang sakit ho ni ma'am ay cancer. Habang siya ho ay binabagyo ho yung kanyang pakiramdam dahil sa cancer, nag-aral ng GLC, naging faithful sa Panginoon, nag-start ng discipleship, etc., etc. Ngayon ho kasama natin siya linggo-linggo, pinagaling ng Panginoon. Mananahimik na lang po ba siya? Hindi. Dahil ngayon may bit-bit siyang magandang kwento. At kung meron man hong naliligaw ngayon at merong nagsasabi, kaya ba ni Lord talaga? Ang bigat nung ano ko pinagdadaanan ko, kaya ba? Kaya ba talaga? Isa kayo ma'am sa pwedeng magsabi, alam mo hindi kita pinipilit, pero sa napagdaanan ko, kaya ni Lord. Hindi ba? Sa mga taong nadidepress or nalulungkot, hali kayo, kausapin niyo ako. Ilang beses ba akong na-depress? Ilang beses ba akong nagtangka sa aking buhay? Ilang beses ba akong nagsubok na magpakamatay? Pero bakit ngayon nabubuhay ako para kay Lord? Dahil natikman ko ang kabutihan ng Diyos. At alam kong kaya rin niyang baguhin ang buhay mo. Hindi ho tayo para lamang doon sa mga kayamanan, sana yumaman ako, sana maging successful. Higit pa dyan, yung merong kang sapat na peace sa puso mo, na kahit bumabagyo sa buhay mo, kaya mong sabihin, mabuti si Lord at hindi ako matitinag. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Alam niyo ba yung kantang yon? Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Yun po ang declaration natin. Ang track record ni Lord, iba. O bakit past lang? Hindi ba pwedeng current? O sabihin mo natin naghihirap kayo ngayon. Sabihin natin may sakit kayo ngayon. Sabihin natin may problema ang relasyon ninyong mag-asawa ngayon. Sabihin natin may problema ang buhay ng anak ninyo ngayon. Hindi na ba mabuti si Lord? Kapag ho kayo nagigising pa rin, katulad ngayon, biglang nagising na yung iba. Di ba? Lagi niyong tatandaan na sinasabi ko sa inyo, every gising is a blessing. Di ba? So sabihin, na-worship mo pa rin ba si God? Kawawa ka. Hirap ka na. Alam mo, yung magising lang ako isang araw, at buo pa yung katawan ko,
at kaya ko pa maglakad, buo ako kay Lord. Every gising is a blessing. You tell God's works in your lives. At paano naman yung future? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa future. Hindi mo alam kung maaayos yung relasyon. Hindi mo alam kung mapoprovide ba yung inyong mga pangangailangan. Pero etong totoo. Kaya mo confidently to claim that whatever happens in the future, God is with me. Bakit? Dahil sinabi ni Jesus, I will be with you to the end of the age. Kasama kita hanggang dulo. And to us po na meron tayong Jesus sa buhay natin, niligtas tayo ng Panginoon, bayad na, tinubos tayo, pinalaya sa kasalanan. Kahit dumadaan kayo sa problema, kaya niyong maging blessing. Bakit? Kasi hindi sa mundong ito sinusukat kung sinong masaya, at malas, at malungkot, at kawawa. Dahil in the eyes of eternity, alam natin, in the future that awaits us, may mas magandang kwentong nag-aabang. Hindi ba? Yan ho ang sinabi ni Apostle Paul. Tingnan ninyo, things which eye has not seen and ear has not heard, which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Dahil mahal natin ang Panginoon, hindi mo mai-imagine, hindi mo makikita sa imagine mo kung gaano kaganda yung plano ni Lord. Ganun kaganda na wala hong makapinta kung anong itsura ng langit. Wala hong makapinta kung anong experience talaga na meron tayo. Bakit? Kasi ganun kaganda yung hinahanda ni Lord para sa atin. So you embrace eternal perspective. Embrace eternal perspective. Ibig sabihin, habang nagdurusa tayo, alam ko, Panginoon, hindi dito natatapos ang buhay. Alam ko, Panginoon, hindi lang ito ang buhay. Kaya, kapag ganyan ang ating perspective, masasabi niyong sinabi ni Paul sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Anong ibig sabihin yan? Kung mabubuhay ako para kay Kristo, masaya. I will live my life telling people about Jesus every day of my life. Pinapakilala ko lang ang kabutihan ni Jesus sa kanila. Paano kung mamatay ka? That is gain to me. Bakit? Dahil makakasama ko siya. Makakasama ko ang Panginoon at tagapagligtas ko sa langit. So mabuhay man ako o mamatay, buo ako at wala akong problema. Bakit? Kasi kasama ko siya. God's presence in your life, in the presence of Jesus Christ in our lives, is the greatest benefit that we can ever have. And you have to tell people how great, how good, how amazing God is. Diba? So when life, ano yung title natin? Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, kapag hindi nagme-make sense ang buhay natin, tatandaan nyo ito, pupurihin ko pa rin si God. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Anong pangalan hong sinisigaw natin doon? Jesus! Si Jesus ang sagot sa ating mga suliranin. And when you cling on to the name of Jesus Christ, you will survive in this life even if it doesn't make sense. Ganyan ka-powerful ang ating Panginoon. So, iniiwan ko po sa inyo ang paalalang ito. Kung kayo po ay dumaraan sa pagsubok ngayon, kahit hindi nagme-make sense, kahit hindi po natin ma-explain kung bakit, piliin nating mag-worship. Piliin ho nating lumapit sa presensya ng Panginoon at sabihin, Panginoon, hindi magandang takbo ng buhay ko ngayon. Pero itong sigurado ko, mabuti ka, mapagmahal ka, dakila ang iyong katapatan, at pwede akong sumandal sa iyong mga pangako. Dahil ikaw ay Diyos na maaasahan. Yan po sana ang inyong iuwi. Pangako na presensya at handog ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay pumikit at yumuko. Kung meron man po sa inyo dito ngayon na dumaraan sa pagsubok, I want to encourage you today
I want to let you know, to embrace this thing, no? Yakapin po ninyong maigi ang bagay na ito. Na kaya ho nating i-worship si God kahit hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Kaya ho nating mahalin si God kahit hindi maganda yung nangyayari. Kahit may problema tayong hinaharap. Bakit? Dahil nung tayo po ay lubog sa kasalanan, pinili niya tayong mahalin. At yung pagmamahal na yon ay hindi nabubura. At yung pangakong yon ay hindi kailanman magmamaliw. Panginoong Diyos, lumalapit kami ngayon sa inyong. Ipinagdarasal ho namin, O Diyos, na kapag kami ay dumaraan sa pagsubok, magtiwala kami na ikaw ay sapat na at higit pa. At Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming mga pagdurusa, pinipili naming luwalhatiin ka, purihin ka, pasalamatan ka, at iangat ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Hindi niyo po magagawa yan, mga kapatid, kung hindi kayo nakasuko kay Lord. Kailangan niyo sumuko kay Lord. Kaya kung hindi pa kayo nakasuko kay Lord Jesus, at kayo pa rin ang bossing ng buhay ninyo, araw na, ngayong araw na ito, sumuko ka na, bago mahuli ang lahat. Kung meron man ho ditong gustong sumuko kay Lord, at ibigay ang kanilang buhay kay Lord, mag-commit sa ating Panginoon. Can you raise your hand? I want to pray for you. Kahit mabigat yung mga dinadala ninyo sa buhay ninyo, kahit yung mga problems ninyo, hindi nyo kinakaya, I tell you, sasamahan ka ni Lord. At bubuhatin ka niya, ilalagay ka niya sa kanyang balikat, pero kailangan mong sumuko sa kanya. I see those hands. I see those hands po. Ayan po. Sige ho, sa mga nagtaas ho ng kanilang kamay, sabihin po ninyo ito sa inyong puso. Panginoon, nagpapakumbaba ako ngayong araw na ito. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Hinihingi ko po ngayon ang presensya niyo, O Diyos. Tulungan po ninyo ako na mabuhay na para sa inyo. At ipaalala sa akin na bagamat wala sa akin yung mga bagay na hinahanap ko, dahil kasama kita, nasa akin ang lahat. Dahil ikaw ay sapat, O Diyos. Pwede nyo na hong ibabain yung mga kamay. At sa ating lahat, kung sa palagay ninyo sa mensaheng ito ay hinahamon kayo ng Panginoon at sinasabi sa inyo, anak, ibigay mo sa akin yung best na worship mo. Ibigay mo sa akin yung best na worship mo. At sa puso nyo sinasabi nyo, Lord, may problema kami ngayon. Lord, hindi pa kami okay. Lord, marami pa akong pinagdadaanan. At sinasabi sa inyo ni Lord, bitiwan mo yung lahat. Tumingin ka sa akin at ako ang iyong purihin. If you want to make that decision, can you stand up? Napipiliin mong purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pipiliin mong maging loyal kay God sa kabila ng paghihirap. Pipiliin mong purihin siya sa kabila ng iyong mga suliranin. Itataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa simbahang ito kung saan man kayo nanonood. The gates of Hades will not overcome. Because the power of Christ is at hand. Jesus, we worship you. At iniaalay namin ang aming buhay sa iyo. Pangakong pupurihin ka, sasambahin ka. Ano man ang aming pagdaanan sa aming buhay. Because you alone deserve all praise. And this is our commitment in Jesus' name. Amen and amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po? Okay naman tayo, Jeriel. Okay, praise God po. So, maraming salamat po sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw po na ito. So, handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Game na. Okay, sige po. Para po sa ating unang katanungan, ano po ba ang dapat namin maging pananaw sa mga pagkakataon po na napapaisip kami kung bakit tila pinagpapala po yung mga masasamang tao sa mundo? Una sa lahat, no, kailangan nating
itama yung ating perspective eh. At yung talagang pinaka nagdala nung pagbabago ng perspective sa buhay ni Asaph na sumulat ng Psalm 73 ay nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon para i-worship siya sa kabila nung kanyang mga pinagdaraanan. So yun po yung pinakamahalaga. Pipiliin natin na lumapit sa Panginoon sa kabila ho nung ating mga nararamdamang parang walang hustisya yata ito, parang unfair yata ito Bakit yung mga masasama pa yung nabibless? Lumapit ho tayo kay Lord kasi siyang magtatama doon sa ating pag-iisip. At makikita natin na katulad nung nakita ni Asaph, hindi sa buhay na ito sinusukat ang blessing. Dahil marami pong blessing dito sa mundong ito na akala natin blessing, iiwan mo rin. Pero ang tunay na blessing ay yung saan tayo pupunta pag tayo po ay natapos na yung buhay dito sa mundo. At sana, doon tayo pupunta sa piling ni Lord at hindi doon sa wala siya. Maraming salamat po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, sa gitna po ng kaguluhan at katiwalian sa lipunan, ano po ba ang mga praktikal na paraan na maaari nating gawin upang tulad kay Asaph po ay matagpuan din natin ang kapayapaan po sa presensya ng Diyos? Yung paglapit natin sa presensya ng Panginoon ang magpapaalala sa atin ng mga pangako na binigay niya. At doon sa sitwasyon na ginawa ni Asaph, yung kanyang mga pinanghawakang pangako ay naging sapat. Sa kabila nung circumstance, titignan mo, hindi naman nagbago yung kwento Masaya pa rin yung masasama at nagdurusa pa rin siya. Pero nagbago yung puso niya. Yun po yung dapat nating practical na gawin. Kapag tayo ay nararanasan natin ito, lalapit tayo kay Lord at sasabihin natin, will you give me the peace that passeth all understanding? Yung kapayapaan sa puso na hindi nanggagaling sa circumstance, kundi nanggagaling sa presensya ni Lord at sa pangako niya sa atin. Talagang change of perspective and change of heart po talaga. No? Para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, paano po ba natin mauunawaan ang tunay na kahulugan po ng tagumpay at kasaganaan ayon po sa pananaw ng Diyos sa gitna ng makamundong pamumuhay po natin ngayon? Napakadali para sa atin na sukatin ang tagumpay base sa nakikita natin sa mundo. At dapat yakapin po natin yung tamang perspective. At ano yun? Na ang tunay na tagumpay po ay hindi nasusukat sa kayamanan at hindi nasusukat sa kasikatan. Ang tunay pong tagumpay ay nasusukat sa kung tayo po ay naglilingkod at nabubuhay sa purpose na binigay sa atin ni God. Because at the end of this life, ang gusto ho nating marinig pagkaharap na natin ng ating Creator ay sasabihin niya sa ating, well done, good and faithful servant. So habang hinihintay natin ang araw na yon, paglingkuran natin siya at itodo natin yung ating paglilingkod para sa kanya sa kabila ng mga unfair na nakikita natin sa ating paligid. Itatama ni Lord yan one day, kumapit tayo and let's continue to be faithful. Yes, maraming salamat po, Pastor, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo simula ngayong araw na to hanggang sa May 12, 2025 para po sa ating 12 Days of Prayer for a God-Honoring Election. May mga specific prayer points po kaming ibabahagi sa pamamagitan ng mga social media channels ng CCF upang malaman po natin ang mga ipagdarasal natin ukol sa papalapit na halalan. Tayo'y magkaisa sa panalangin para sa kinabukasan ng ating bansa. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.